You're listening to SDO Isabela Radio Base Instruction. Come on, Mape! Yay! Mape paawit, mape pagguhit, mape sayaw at mape lusog ka. When learning continues in Mape Edukalidad. Hey! When learning continues in Mape Edukalidad. Isang maaliwalas na umaga sa mga aktibo at listong mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Tayo'y muling magkakasama-sama ngayon sa Radyo Eskwela para sa Sining 4. Inaanyayahan ko kayong makinig at matuto ng bagong kaalaman para sa inyong pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Teacher Regine May R. Santos ng Radyo Eskwela. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinauupuan upang makapokus sa inyong pakikinig sa ating broadcast ngayon. Kung handa na, tumalon nga kayo at sumigaw ng mabuhay! Bago natin simulan ang ating leksyon, halina't ating alalahanin ang ating nakaraang leksyon. Ito ay tungkol sa mga kultural na pamayanan ng Luzon. Kabilang dito ang mga gaddang, ifugao, at mga kalinga. Ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang katutubong sining na nagtataglay ng iba't ibang linya, hugis, at kulay. Sa pagkakataong ito, atin namang iwasto ang inyong nakaraang pagsusulit. Umpisahan na natin! Unang tanong, sinong mga pangkat etniko ang makikita sa Hilagang Luzon? Tama! Mga Ifugao. Ikalawang tanong, ang pangkat etniko na ito ay mahilig sa makukulay na palamuti sa katawan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Mga kalinga. Ikatlong tanong, sinong mga pangkat etniko sa Luzon ang kilala at bantog sa paghahabi ng tela? Mahusay! Gaddang ang tamang sagot. Ika-4 na tanong, ano-anong mga bagay hango ang disenyo ng pangkat etniko sa Luzon? Tama! Kalikasan, tulad ng dahon, tao, bundok, at mga hayop. Ika-5 tanong, paano mo ipagmamalaki ang mga kasuotan na nagmula pa sa ating mga ninuno? Mahusay! Isuot ito at ipagmalaki. Kaya mga bata, tandaan natin na malaki ang naiambag sa atin ng mga pangkat etniko kung kaya't ito'y ating pagyamanin. Tiyak kong naintindihan nyo na ang disenyo sa kultural na pamayanan sa Luzon. Ang galing-galing nila, di ba? Lalong-lalo na sa pagdidisenyo ng mga kasuotan na ginamitan ng iba't ibang hugis, kulay at linya. Ang gagaling nyo, mga bata! Lahat kayo ay nakakuha ng matataas na marka. Ibig sabihin, naintindihan nyo ang ating leksyon. Sabihin nyo nga ang bravo ng sabay-sabay. Manatiling makinig at ihanda ang inyong sarili para sa ating maikling pagsusulit pagkalipas ng ilang sandali. Tayo na!
continues in MAPE Edukalidad. Ako'y nagbabalik sa ating paaralang panghimpapawid. Ngayon, ihanda ang kaisipan at ating tatalakayin ang iba't ibang dibuho ng mga pangkat etniko sa Pilipinas. Ang nasa unang larawan, makikita ang dibuho ng araw. Ano ang makikitang dibuho sa unang larawan, mga bata? Tama! Dibuho ng araw. Ito ay dibuho ng mga kalinga na may hugis bilog na napalibutan ng sinag ng araw. Sa ikalawang bilang naman ay hugis X na napaiikutan ng 2 beses na linya na disenyo naman ng mga pangkat etniko na agta. Samantalang, ang ikatlong bilang ay hugis bilog na may 5 guhit na 6 korona. Sa palibot nito na disenyo naman ng mga ifugao. Sa ika-4 na bilang ay makikita ang hugis na parang nagtuturo sa mga pangunahin at pangalawang direksyon na ginawa naman ng mga bagobo. At hugis bilog naman sa ika-5 bilang ng mga maranaw. Ngayon, mga bata, samahan niyo ako sa pagbabasa sa ating aralin ngayong hapon. Makinig sa aking babasahin. Ang mga disenyong etniko ay gawa ng mga iba't ibang uri ng pangkat etniko sa mga kultural na pamayanan sa bansa. Ang kanilang talino at kasanayan sa paglikha ay naipapakita nila sa paggawa ng mga kagamitang pantahanan gaya ng palayok, mangkok, at banga. Sa paglikha ay naipapakita nila sa paggawa ng mga kagamitang pantahanan gaya ng palayok, mangkok, banga, sa mga palamuti sa katawan tulad ng alahas, kwintas, at hikaw. Ang mga bagay sa kapaligiran at maging sa kalikasan ay ang mga pangunahing pinaggagayahan ng kanilang mga disenyo. Tulad ng araw, buwan, bituin, dahon, bulaklak, dagat, hayop, at tao. Ang dibuhong bituin o star motif ay ginamit naman ng mga maranaw, bagobo, agta, at bukidnon. Kung mapapansin, mga bata, ang dibuhong bituin ay may iba't ibang hugis gaya ng unang larawan na may anyong krus. Samantalang X naman na naguhitan ng pabilog at 2 beses sa paligid nito. Ang susunod ay ang dibuhong araw o sun motif na kung saan ginamit naman ito ng mga kalinga, maranaw, ifugao at bagobo. Para malaman ko kung nakinig kayong mabuti sa aking binasa, magkakaroon tayo ng mga katanungan. Unang tanong, anong dibuho ang ginamit ng mga maranaw, bagobo, tagbanwa, at agta? Tama! Dibuhong bituin o star motif. Pangalawang tanong, gumamit ba ng dibuhong araw ang mga kalinga, maranaw, ifugao, at bagobo? Tama!
ginamit nila ang dibuhong araw. Anong dibuho naman ang ginamit ng Bagobo, Ifugao at Buntok? Tama! Dibuhong tao. Ngayon mga bata, titignan ko kung nasundan nyo ang ating aralin. Subukan nating sagutin ang mga tanong. Isulat ang tama kung sumasang-ayon ka sa sinasaad ng pangungusap. At mali naman kung hindi ka sang-ayon. Unang bilang. Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at makasining. Tama o mali? Tama! Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain. Ikalawang tanong. Kaakit-akit ang mga disenyong gawa ng ating mga pangkat etniko. Tama ba o mali? Mahusay! Tama! Ikatlong tanong. Ang mga dibuho na nasa ibaba ay motif ng araw. Tama o mali? Magaling! Tama ang sagot. Ikaapat, ang mga dibuho na nasa ibaba ay halimbawa ng dibuhong hayop. Tama o mali? Magaling! Mali! Ikalima, ang dibuhong bituin ay dibuho ng mga bagobo. Tama o mali? Magaling! Tama! Yay! Sa paglikha ng dibuho, mga bata, dapat ninyong tandaan ang mga iba't ibang dibuho gaya ng dibuhong bituin, dibuhong araw, at dibuhong tao. Tandaan rin na ang mga disenyong etniko ay may katangi-tanging kagandahan na dapat nating ipagmalaki at panatilihin ang mga ito upang lalong makilala ang ating bansa. Manatili sa inyong kinalalagyan at humanda sa ating maikling pagsusulit pagkatapos ng ilang paalala. Tayo na! When learning continues in MAPE Educalidad. Ngayon mga bata, ihanda ang inyong sarili sa ating mga gawain. Para sa unang gawain, isulat ang bilog sa hangin kung ang sagot ay tama at sumayaw kung ang sagot ay mali. Game na ba kayo? Game na! Una, ang pangkat etnikong Maranao lamang ang gumagamit ng dibuhong bituin. Tama o mali? Uulitin ko. Ang pangkat etnikong Maranao lamang ang gumagamit ng dibuhong bituin. Tama o mali? Magaling! Mali ang sagot. Pangalawang bilang. Dibuhong araw ang ginamit ng mga Maranao, Ifugao at Bagobo sa pagdidisenyo. Dibuhong araw ang ginamit ng mga Maranao, Ifugao at Bagobo sa pagdidisenyo.
Tama! Pang-apat, gumamit ng mga kagamitan na makabago ang mga pangkat etniko upang maipakita nila ang kanilang kasanayan sa paglikha. Ulitin natin, gumamit ng mga kagamitang makabago ang mga pangkat etniko upang maipakita nila ang kanilang kasanayan sa paglikha. Mali! At pang-lima, na ipapakita ang pagdisenyo ng mga iba't ibang dibuho sa paghahabi ng tela, kumot at banig. Na ipapakita ang pagdidisenyo ng mga iba't ibang dibuho sa paghahabi ng tela, kumot at banig. Tama! Wow! Ang galing, di ba? Kahit nasa bahay kayo, maaari pa rin kayong matuto. Ngayon, gawin natin ang pangalawang gawain. Isulat ang T kung tama ang sagot. At isulat ang X kung hindi. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ang dibuhong bituin ay ginagamit din ng gaddang. Mahusay! X. Pangalawang bilang, ang dibuhong bituin ay ginagamit ng mga Maranao, Bagobo, Tagbanwa at Agta. Magaling! Tama! Ikatlo, ang Bagobo, Ifugao at Buntok ay gumagamit ng dibuhong tao. Tama! Pang-apat, dapat nating ikahiya ang mga dibuho ng pangkat etniko. Tumpak? X ang sagot. Pang-lima, ipinapakita ng mga etniko ang kanilang husay sa pagdidibuho sa mga kagamitan tulad ng telebisyon, ventilador, at kaldero. Tama ba o mali? Tama! X ang sagot. Ihanda na ang inyong sarili para sa ating maikling pagsusulit pagkalipas ng ilang sandali. Mare, ba't may gamit kayong radyo ngayon? Luma na yan ah. Mare, ang radyo ay kailanman hindi na paglilipasan ng panahon. Lalo ngayon, isa ang radio-based instruction sa napiling gamitin ng DepEd para maituloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemiko. Wow, ang galing naman. Sige Mare, uwi na ako para makabili ng radyo para sa inaanak mo. Tara na't matuto sa kabila ng pandemiko. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Sulong Edukalidad! Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Ngayon, tapos na ang ating leksyon. Oras na para sukatin ang inyong natutunan. Kunin niyo muli ang inyong kwaderno at lapis para sa ating pagsusulit. Isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Isulat ang aralin bilang pangalawa. Narito ang inyong gagawin.
Isulat ang letra ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Narito na ang mga katanungan. Para sa unang bilang, anong dibuho ang ginagamit ng mga Maranao, Tagbanwa, at Agta sa pagdidisenyo? Letrang A, dibuhong bituin. B, dibuhong araw. C, dibuhong tao. At D, dibuhong Maranao. Pangalawang bilang. Paano ipinakita ng mga katutubo ang kanilang talino sa paglikha sa pagdidibuho? Gumamit sila ng patlang. Letrang A, baso, tinidor, kutsara. Letrang B, palayok, mangkok, banga. Letrang C, mesa, upuan, telebisyon. Pangatlong bilang. Ang dibuhong araw ay ginagamit ng mga gaddang. Letrang A, tama. Letrang B, mali. At letrang C, hindi ko alam. Pang-apat na bilang. Ang dibuhong tao ay ginagamit ng mga patlang. Letrang A, bagobo, ifugao, bontok. B, gaddang, yogad, itawis. At C, kalinga, Maranao, ifugao. Panglimang bilang. Ang mga pangkat etniko sa ating bansa ay patlang. A, matatakutin. B, malikhain. C, tamad. D, masunurin. Diyan nagtatapos ang inyong pagsusulit. Nasagutan niyo ba lahat? Ang inyong mga sagot ay ating itatama sa susunod nating pagkikita-kita. Natutuwa ako dahil nakinig kayong mabuti. Sigurado akong naintindihan ninyo ang ating aralin. Sumigaw nga ng isang malakas na yes! Ngayon naman, pakinggan natin ang isang katutubong awit. Maaari na kayong sumabay sa awitin. Sana ay nasiyahan kayo sa ating pag-aaral. Ang awiting inyong narinig ay isang katutubong awit na may pamagat na Sitsiritsit Alibangbang. Kung may request song din kayo, isulat lang sa ating feedback form. Uulitin ko, huwag niyong kalimutang ipasa ang inyong quiz at feedback forms. Isang leksyon na naman ang ating natapos ukol sa mga katutubong disenyo. Kung may mga katanungan, huwag mahihiyang magtanong sa inyong guro. Ako ang inyong guro sa radyo, Teacher Regine. Laging tandaan, dunong ang tanging yaman na kailanman ay hindi mananakaw o maaagaw ninuman. Muli, magandang araw at magandang buhay. Paalam! Ang script na ginamit sa araling ito ay sinulat ni Ginang Emily A. Bersida
at sa produksyon ng SDO Isabela RBI Team. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!